Yung ginawa ni Torre, doon sa kay OJC, kay Pastor Kibuloy, at saka yung dito sa kay Duterte, kaya mo nirewardan, inangat mo yung Estrella, inangat mo pa yung ginawa mo pa siyang PNP chief, ibig sabihin, you rewarded him. Meaning, gusto mo yung ginawa niya. So meaning, ikaw talagang pasimuno nun. Deny ka pa ng deny. Yan ang mahirap sa'yo, Marcos, wala kang nyagballs eh. Finally! Ito na nga po si Torre ay finally natanggap na niya ang kanyang reward. Ang reward na PNP chief na kanya na pong matagal na hinahangad. Ay, sus! Oh, diba? Ito na nga po mga kababayan. Finally, lahat ng iyong kawalangyaan ay ma-rewardan na. Lahat ng iyong mga ginawang kalokohan ay matatanggap mo na. O diba? Lupit. Ibang level ka talaga, Torre. At least, hindi sayang yung yung pagpapagod mo, diba? Hindi ako natutuwa ako para kay Torre. Kasi mantakin mo kung sakasakaling hindi siya ginawang PNP chief. Naku, that is a sad story. Kasi ginawa mo na lahat, di ba? Lahat ng utos sa'yo na alanganin ay ginawa mo na. Oh. And yet, hindi ka naging PNP chief. Kung gano'n na nangyari, that is a sad story. Pero dahil nga naging PNP chief ka, at least, di ba? Kahit nasira yung pangalan mo, kahit kinahihiya ka ng mga kasamahan mo, o kahit ang taong bayan, ikaw ang most hated general in the Philippines, at least worth it naman, naging PNP chief ka. Yun nga lang, hindi ka ginagalang, hindi ka nire-respeto ng mga Pilipino. Pero at least PNP chief ka, di ba? I'm so proud of you. Yun na. Gago! Yun ang doon, di ba? At least, di ba? Kahit na, kasi, kapantakin mo, kung hindi ka na nga ginagalang, galit pa taong bahay sa'yo, tapos hindi ka naging PNP chief, masaklap nun. O at least to, di ba, pwede mong isama ito sa kasaysayan ng buhay mo. Na ako ay naging PNP chief dahil sa pagsunod ko ng utos sa Pangulo. Yan lang yun. Yun nga lang, mga kababayan, huwag kayong tatabi sa kanya. Baka mamaya kalad ka rin niya kayo. Easy. Kasi sabi nga niya, yung yung warrant ay parang parang suggestion lang yan. Bakit kanyo? Kasi 'di ba sabi niya halimbawa doon sa warrant doon sa KOJC na lang doon sa warrant doon. Hindi sa pangalan ni Pastor Kibuloy pero si Pastor Kibuloy hinahanap. Tapos nung tinanong kung bakit ganun, sabi ni Torre, magreklamo na lang kayo sa korte. So, ibig sabihin, pag ikaw dinampot niyan at sinabi niya na may warrant ka, pagka sinabi mo asan, magreklamo na lang kayo sa korte. Yari tayo dyan. Di ba? Ganon din yung kay Pangulong Duterte. Wala ngang warrant yun. Ano lang po yun, ano ba yun? Hindi nga red notice yun basta meron na tawag doon hindi nga red notice, hindi nga warrant, and yet binitbit si Pangulong Duterte without any process, without due process. How come? Kaya nga yung talagang mga tunay na makabayan, tunay na mga nakakaalam ng batas, pag hindi nagreklamo sa pagka-PNP chief ni Torre, yung mga hipokrito. Kasi alam naman po na lalo na yung mga abogado, yung tinatawag na due process. Wala nga pong warrant Yung ICC na sinasabi nilang warrant, ayan po'y walang kapangyarihan sa Pilipinas. Paano kunwari mag-issue ng warrant ng ibang bansa sa atin? Sasabihin natin na meron itong kapangyarihan. Walang kapangyarihan yan. Kasi tayo naniniwala lamang sa warrant na ini-issue ng ating sariling korte. Kung may court order na may warrant, ayan, okay yan. Wala tayong problema dyan. Kaya lang wala hong warrant kay Pangulong Duterte. Parang diffusion ba yun? Red something lang yun
Hindi nga yun na warrant. Oh. Interpol yun. Hindi ho nagbibigay ng warrant ng Interpol dahil ang Interpol po ay hindi naman no judicial body. So ibig pong sabihin mga kababayan, dinala si Pangulong Duterte doon without warrant. At wala talagang due process na pinagdaanan, 'di ba? Kaya nga ang ano doon, dapat ang siste, red notice, Interpol, tapos dadalin mo ngayon sa korte mo, sa sariling korte sa bansa mo. At yung korte mo na ngayon na magsasabing, "Oy, tama ito, may warrant to, sige." Siya na ngayon na mag-uutos. Kasi nga, warrant jurisdiction po ang kahit anong foreign body sa Pilipinas. Dapat talagang dumaan sa justice natin, sa justice system natin. Yun po ang talagang ano dyan, ng mga korte. Wala eh. Pag sila ang batas, sila batas. Wala ka magawa dun. Hindi mo na choice yan. At ang nag-implement yan, walang iba kung hindi si Torre. Gago! Di ba? Sa pagmumukha pa lang ni Torre, bagay na siya sa administrasyon na ito eh. Si Torre, tapos si Yussi Claire, yan. Yan ang tinatawag mo ng reconciliation. Gago! Pakinggan po natin itong mga sagot ng ni Bersamin patungkol po dito sa bagong PNP chief natin. Secretary, good afternoon. Maaari bang humingi kami ng detalye bakit po si General Torre na 2-star general ang napili ng Pangulo bilang susunod na hepe ng PNP? Bakit ba mas magaling ka pa? Wala akong may bigay na detalye dyan. Ano? You know, the appointment of elements of the officers of the PNP, there has to be kept confidential. Okay? We should respect that confidentiality. But it's the President's discretion, which I consider to be absolute because he is actually the, well, you cannot consider that Commander-in-Chief kasi civilian yan, no? Pero more or less, ganun. No one can question the use of that discretion. Wala naman nagka-question doon. You are not answering the question. Ano ang naging basihan? Hindi naman ako kini-question. We all know that appointing a PNP chief discretion ng presidente. Don't answer the question in a wrong manner. ES. Ang tanong, ano ho ba ang basihan? Bakit niya ito? So, are you telling us na walang basihan? We're not questioning the basis. We're just asking what? Call it inscrutable. But right now, the considerations that weighed in the choice of General Torre should be respected. Kasi he oversaw many high-profile operations, including yung kay Pastor Kibuloy and then recently yung kay yung pag-aresto kay former President Duterte. May kinalaman po kaya yung naging handling niya ng mga ganong operation sa naging choice ng Pangulo? Hindi ko masasabi yan dahil alam mo si Presidente always demands performance. Kahit na ano yung pinagawa sa iyo, you must have you must exhibit some high degree level of performance. So maybe that is one. I'm not going to discount that. But there Performance? Wala naman pong performance ito. Naalala niyo yung performance niyan? Siya po ay na persona non grata sa may Leyte. Ano pa po? Yung pinagtanggol niya yung dating pulis na gumunong ganun. Tapos pinagtanggol niya, nag-press con siya, di ba? Anong nangyari? Di ba, nag-resign nga siya dahil sa kahihiyan, dahil sa batikos ng taong bayan, kasi pinagtanggol, gumaganon-ganon, yung kalbo. Wala ang performance yan. Ang talagang pinaka-performance lang yan yung ginawa niyang kawalangyaan sa Davao. Yung pag-siege ng KOJC, yung pagpalit-palit ng kung ano-ano dyan na nakapulisan sa Davao, yan ang performance niyan. So lahat ng pag-uusig sa mga Duterte. At the same time, yung dahig. So wag na natin pa ikut-ikutin pa. Yan ang dahilan. Wala namang performance na iba yan eh. maybe other qualities of General Torre that you might have considered in Well, anong qualities ni Torre? Magsinungaling. Hindi Anong qualities ni Torre? Sir,
Yung sabihin na sa korte na lang kayo magpaliwanag. Kahit walang warrant. Ay, pambihira, oo. Comparison to the qualities of those others who were not given this responsibility. Salamat po. Eden Santos, Net 25. Nako, yan na si Eden. Ako, yari. Good afternoon po, ES. Yung pong pagkaka-appoint ni General Torre, naasahan po ba na magkakaroon ng mga demoralization or sa hanay po ng PNP yung pagkaka-appoint po sa kanya ng Bakit Pangulo? Anong bakit? Anong klaseng tanong yan? Anong sagot yan pala? Sir, ang dami pong dinaanan. 1-star general ay 2-star general po ito si Torre. Tapos ano po siya? PNPA. First, sabi nga nila, unang PNP chief na PNPA. Ang dami pa pong dumaan dyan na PMAyer at mas senior pa sa kanya. Mantakin mo, lagpasan ka lang dahil sa sip-sip. Hindi pa madedemoralize yun. Sa private nga di ba sa mga pribadong kumpanya, pag merong sumisip-sip dun sa boss, bakit? Paano mo nasabing sumisip-sip? Ayun, umaalembong. Umaalembong ba sa boss? Sip-sip sa boss. Tagabulong sa boss. Oh. Di ba? Meron ba nga dyan, kahit lalaki, masahista ng boss. Di ba? O balalay ng boss. O tapos kainuman ng boss. Kahit laging late, kahit laging underperformer na tao, ayun, nalalagay sa posisyon, nagiging assistant ng boss. Kung ikaw nga naman, na senior ka na, matagal ka nang naandyan, di ba? Ang sipag-sipag mo, hindi ka nga lang sip-sip. Hindi ka nga lang madikit. Pag sinabi ng boss na, tara, inuman tayo, wala, umuwi ka. O, di ba? Pagka nagaya yung boss ng kalokohan, hindi ka sumasama. O, so ngayon, hindi ka ngayon kasundo ng boss. O, kaya hindi ka ngayon napopromote. Pag may katarantaduan yung boss, ayaw mong sundin. Yeah. Hindi ko naman sinasabing may katarantaduan si Marcos, ha? Wala ako sinasabing ganon. Kayo na lang nagsasabi niyan. Nababasa ko yung mga isip ng mga nanonood. Hindi, di ba? Ito si Torre, alam naman po natin, ang daming nilagpasan nito na mas marami pa po. Kaya nga mas, kung pipiliin nyo yung 5, mas may sinabi ng 5 Kasi yun yung mga senior importante yan sa PNP. Alam mo, sa totoo lang, may naririnig ako na sabi nila, talagang wala na. Wala na talaga. Eto na lang. Bigyan ko kayo ng sample na hindi na-demoralize. O na-demoralize ang PNP. Bigyan ko kayo ng sample. Gusto nyo? Tingnan mo. Yung binoto ng PNP at saka ng mga sundalo natin, wala ni isa doon sa alyansa. Doon pa lang, yun ay nagsisimbolo na talaga nga namang wala nang galang o ika nga hindi na nila nirerespeto yung endorsement ni Marcos, 'di ba? Doon pa lang alam mo nang demoralize na itong mga uniform personnel. Hindi lang sila nakakapagsalita dahil alam niyo naman paparusahan sila. Lalo na ngayon, ayan na. Anyone na lumaban o magsalita laban na sa kay Marcos, siguradong tatablahin ito ni Torre. Simula na. Simula na ng, ewan ko kung ito ba'y matatawag nating martial law. Hindi ko alam pero tingnan natin kung ano hong mangyayari dito. Sandali, may tumatawag. Naku po, sandali lang po. Mamaya na, sir. Anyway. So, ayun nga po, ayun ang masasabi natin dito. Tuloy natin. Kung titingnan po yung mga background po ng iba pang contender, hindi po kaya magdulot ito ng problema sa Palagay ko naman, hindi. Dahil professional yung mga hanay ng kapulisan. No?
They're all very great professionals. They're very decorated individuals. So they just follow what the commander-in-chief or what the president desires. So hindi po naman ito reward sa kanya, another reward ng Pangulo, yung kanyang Alam mo, lahat ng promotion reward yan, ano? But Diniretso niya na, paulit-ulit si Eden eh. Oh, lahat naman yan, reward. Lahat naman yan, reward. O, tingnan nyo na, reward. most promotions are given on merit. So let us assume that this was Oh, lahat naman daw yan, reward. Promotion on merit. Agoy! given on merit because, you know, it was not an easy decision on the part of the president. He considered, to my recollection, 5 names. No? And you must probably have an idea of who those 5 were. But as of this time, the decision was already made, and it favored Police Major General Torre. By the time he accepts this appointment, he will have the 4 stars. That is the regulatory rank, the stars. Thank you po. Ira Panganiban, DZRJ. Grabe, no? Matindi talaga itong ginawa ng gobyerno natin. Ako ang alam nyo, meron tayong mga tropa dyan na kaibigan natin. Mga opisyal, meron din mga nasa baba. Alam ko yung hirap at pagod ng isang pulis. Hindi ho biro maging isang pulis, mga kababayan. Lalo na mga panahon ng holiday, di ba? Wala silang choice. They have to work kahit po may holiday. At napakahirap po dyan. Tinaasan na nga ni Pangulong Duterte yung sahod ng mga pulis. Ang dami namang forced loan dyan sa loob ng PNP. Yung talagang puwersahan kang pauutangin. Paano ka naman di mangungutang nagpapautang sa'yo, napakataas ang posisyon. Di ba? Ay sus, alam natin yan. Kaya nga marami dyan, baon sa utang. O, dahil nga kahit tumaas yung kaya tuloy talaga nagloloko pa rin yung iba. Alam niyo, napakahirap talaga maging pulis. Hindi ho biro ang maging isang pulis. At sa dami ho ng sakripisyo, trabaho ng mga naandyan po, talagang hindi mo matatawaran ng kanilang pagsasakripisyo. Oo, may mga tiwaling pulis. Naniniwala ako dyan. Napakarami din po niyan. May mga tarantado at mayayabang na pulis. Marami dyan yung mga nasa baba eh. Pero meron din naman nasa taas. Kaya lang, alam mo mga kababayan, mantakin mo para umangat ka sa pagiging PNP chief, kailangan mo lang sumipsip. Hindi sundan yung kung ano man yung kinaugalian na dapat seniority muna at dapat bigyan ng tsansa yung mga pa-retired na. Ganyan yan eh. Kasi yung iba dyan, frustrated na. Kasi aabutan na sila ng retirement, hindi sila naging PNP chief. Bakit? May sumipsip. At yung sumipsip na yun, dahil sa ginawa niya yung mga sa tingin ng iba ay alanganing order, pero siya ang sumipsip at sinabing, hindi, ako nang bahala dyan. Ako nang bahala dyan. Basta PNP chief lang ang kapalit. Yeah. Hindi, alam mo kasi, matagal na pong yan, haka-haka yan. Matagal na pong usap-usapan yan. Actually, una ko narinig yan nung panahon ng KOJC siege. Parang may narinig ako na pinangakuan daw, allegedly, di umano, pinangakuan na, sige, akong bahala humulit, bulabugin ang KOJC. Basta ang kapalit PNP chief. Akong bahala dyan na dyan sa Davao, magpalit-palit ng kung sino-sinong mga opisyal dyan. Basta ang kapalit PNP chief. Narinig ko na yan nung panahon ng KOJC. At ang according to the kwento, alleged story na ikinuwento sa akin, ay yan daw po ang napagkasunduan. At tapos, after nyan,
sumunod naman yung kwento na tungkol po doon kay pinagtibay niya. Sige, ako nang bahala diyan kay Duterte. Dadaling ko yan sa dahig. Kahit anong mangyari. Ako nang bahala, akong mananagot diyan, ako lahat. O, di ba kaya nga ang tapang niya doon sa nasa Villamor, sabi niya, ako na ang pinakamataas dito, dinaig pa si Marbil. Yeah? Oh. Ayan po yung mga kwento-kwento, alleged po yan, di umano, mga kwento na nagsasabing pinangakuan siya ng PNP chief. Ibig sabihin, posisyon na PNP chief. Alam mo, hindi naman po yan bago sa Pilipinas. Kung maaalala nyo yung istorya ni Magalong, yung sa SAP 44, di ba? Kung saan sinabihan siya, wag kang Jejemon. Wag kang maging, wag mo idawit si Pinoy, gagawin kang PNP chief. Yan po yung istorya na ginawa ni Topacio tungkol sa 44 kay Magalong. Si Magalong, maprinsipyo. Talagang kahit po madamay na ang presidente no na si Pinoy, dinamay niya dun sa kanyang report. At kaya siya hindi naging PNP chief. Na dapat siya na talaga yung magiging susunod na PNP chief. Ibig sabihin, the reward system in our country is very, very much alive. Ibig sabihin, pag sumunod ka sa utos, ikaw ay talaga nga namang ire-rewardan. Diba? So, may basihan yung mga di umanong mga kwento tungkol dito kay Torre na yung paghuli niya kay Kibuloy, yung paghuli niya kay Duterte, ay merong basihan na talaga na namang yan po ay kung hindi man kautusan ay reward ng ating Pangulo Marcos kay Torre. Yun po ang yan po ang kwento dyan. Ang dapat lang nating maunawaan dito, mga friendship, is simple lang. Even if i-deny ni Marcos na wala siyang kinalaman sa panggigipit sa mga Duterte, wala siyang kinalaman sa impeachment, lahat wala siyang kinalaman, ay hindi niya pwedeng i-deny. Kasi why would you reward the person na gumagawa noon kung wala kang kinalaman doon at kung ayaw mo yun? Ibig sabihin, talagang gusto mo. Iba lang yung sinasabi mo publicly, pero iba yung galaw mo. Kasi tandaan natin there are two Marcos in the government. It's not Aimee, okay? It's Marcos the talk and the Marcos the doer. Iba kasi yung sinasabi niya sa ginagawa niya. Dalawang Marcos yan, okay? Lagi nating linawin yan. Sino ba yan? Si Marcos the doer o the Marcos the talakera? O the speaker? Di ba? So ano po ba? Sino po ba yon? Kasi nga, iba yung sinasabi ni Marcos Pagka sasabihin niya, wala siyang kinalaman sa reconciliation, gusto niya ganito. Di ba yung kay Tato Nying, lahat, nagkamali kami, nagpaawa effect ka, siya doon, tapos gusto niya ng reconciliation, tama na politika. Kung gusto mo pa ng reconciliation, bakit mo nilagay ang isang PNP chief na talagang kinukundina ng mga Duterte at ng mga Duterte supporter diyan sa pagiging pinakamataas na posisyon sa PNP? Hindi reconciliation ang gusto mo. Gera. Hindi ko sinabing literal gera, Ibig ko sabihin, gerang talaktakan, gerang bangayan. Diba? Kasi yun lang simpleng-simple. Gusto mo pala ng reconciliation di sana naglagay ka ng very professional na PNP chief. Hindi. Ang nilagay mo yung talagang nambastos, dinidisrespect ang mga Duterte, binaboy si Pangulong Duterte, yun pa ang nilagay mo. Hindi talaga reconciliation. So yung script na ginawa ninyo ni Kato Nying, talaga nga namang very, very scripted. Obvious. Hindi ko pa babanggitin dito yung ang laki ng pinagkaiba nyo nung doon sa speech mo bago ka umuwi, di ba? Kesa sa speech mo o doon sa ginawa ninyo ni Kato Nying. Magkaiba
Tinanong nga siya doon kung ano yung hindi niya masagot ng diretso eh. Yung tinanong siya sa bakit bumababa ang trust rating niya. Hindi niya masagot ng diretso tapos ang tapang-tapang niya doon. Pero doon kay Katunying, akala mo parang asong sorry. Reconciliation na. Halatang ginawa niya yung script eh. Pero okay, mag-alala, wala naman nabudol doon. Ang nabudol lang doon, kayo, tsaka yung mga media nyo. Nabudol. Pero yung mga talagang alam at kilala ka, walang nabudol. Walang naniwala doon sa'yo. Walang naniwala doon sa'yo. Yes, General Torre will be serving 1 year and 9 months, if my calculations are correct. That means he will be one of the longest chief of the Philippine National Police. Disaster yan. People of the Philippines, 1 year and 9 months under Torre. Grabe. Gago! Wala na talaga. Wala na talaga. Yari na tayo mga Pilipino. Sigurado ko yung ating mga kritik ng gobyerno delegates in 1 year and 9 months kung magtagal man. To serve. Does this mean there are going to be more of activities that he has been doing in the past that we can expect in the future, like what happened to the KOJC, the Duterte incident, and all other incidents that General Torre has been involved in? Well, let him show to us. I do not understand too well the question. No? Performance is always depending on the situation. In these kinds of operations of the police, he was given an assignment. Yung KOJ, ang sinasabi mo. He went at it like it was an ordinary thing, very professional. So we should praise him for that. There may be other Wow! KOJC, very professional. Very professional. Hinukay ninyo yung sambahan nila, professional. May namatay doon, professional. Habang nagsasalita, binobomba ng tear gas yung nasa likod. Very professional. Yung sinasabi nyo walang dalang baril, may mahabang dala si Torre. Professional ba yun? The mere fact na iba, wala yung pangalan ni Kibuloy doon sa warrant, professional yun? Iba yung address ng warrant, professional yun? How come? I cannot believe coming from a former Justice of the Supreme Court. Professional yun? Kababa naman. Ano naman tayo kung professional yun? situations like arresting a kidnapper. That's another kind of operation. So let us not judge a person on the basis of one that he had done very excellently. Baka yung next na kanya, palpak siya. Ibig sabihin nun, it's not going to be easy for us to predict. Follow up lang. So, serving for a year and 9 months, the longest I remember of a chief PNP serving very long is something like 6, 7 months, 8 months at most. A year and 9 months. Does this mean better stability for the Philippine National Police, considering that you are going to have a chief that is going to serve for quite some time now, na matutuloy-tuloy yung mga proyekto nila? You know, look at it this way. No? All PNP chiefs serve at the pleasure of the president, whether they have a term or not. If the president wants to terminate them, he could do that. But let us just expect that General Torre will be there until the end. That's all I can say.
will be there performing his best until the end. Everybody of us would like to do that ourselves. Thank you, sir. Nako. Kabaligtaran po na sinasabi ni ES na professional. Torre is not a napabunot ako. Naalala ko kasi bigla eh. Bubunot ng ganun eh. Naalala niyo yung video ni Torre na bubunot? Yan ang very professional. No, kidding aside. Yung pagiging sinasabi niyang professional dahil doon sa hindi ko kasi ako parang simpleng-simple lamang po yung ginawa niya sa KOJC, that is not very professional. Yung ginawa niya sa Villamor, yung pagdala niya kay Pangulong Duterte sa dahig, that is not professional. A real professional policeman or officer o PNP ay kailangan lahat ng kanyang hakbang ay according to the law. 'Di ba? Hindi yung hindi magreklamo na lang kayo sa husgado. Hindi yung ganoon. Alam niyo mga kababayan, kung ganyan ng ganyan, so anytime because they have power, alam mo yun, they have the man, people, ibig sabihin, they have the police. So, lagi na lang ganun ang mangyayari. They can do whatever they want, then they will say, magreklamo na lang kayo sa korte. Is that a professional way of dealing sa mga Pilipino? Kasi kung nagawa nga niya sa Pangulong Duterte, dating Pangulo, yung ganong klase without passing due process, paano na? Paano na tayo mga ordinaryong Pilipino? Isipin nyo mabuti na, paano na tayo? Kawawa naman po tayo. Di ba? Yung kung sino pa yung talagang dumisrespect, umalipusta, hindi sumunod sa due process na para madala ang dating Pangulong Duterte sa ibang bansa, siya pa yung narewardan na maging PNP chief. Hindi maganda sa image ng ating bayan. Di ba? Oo, sige. Ngayon, you are on top. You are on top. But remember, 3 years. You will be on top for 3 years. But after that, lahat ng baho ninyo lalabas. Lahat po ng inyong ginawang kawalangyaan lalabas. Hindi ho maganda. Kaya nga, napakakalokohan ho nung sinasabing reconciliation. Napakakalokohan po yung sinasabi niyang gusto niyang ayusin ng Pilipinas at tigil na ang politika. Mr. Marcos, what you did here with PNP Chief Torre is a sign na ayaw mo talagang maayos ang Duterte at Marcos. You simply parang positive reinforcement mo. Alam mo yung aso? Hindi ko sinabing aso si Torre, ha? Pero kasi yung aso, di ba? Meron tayong tinatawag na positive reinforcement. Pag sinabi mong sit, o pag umupo yan, aabutan mo yan ng treat, di ba? That's what you call positive reinforcement. Parang gano'n ang ginawa mo kay Torre, eh. Sinabi mo, tanggalin yan si Duterte. Pagtanggal, inabutan mo ng treat. Ano yun? PNP chief. Actually, inangat mo nga siya, di ba? Bago pa yan, pinangaralan mo pa siya na mas mataas na parang estrella sa katawan. Di ba? Dahil doon sa KOJC siege. Inangat mo pa yung kanyang estrella. Doon pa lang, another way of play dead. Parang sa aso, di ba? Pag sinabi mong play dead, yung aso mang gaganyan. Bibigyan mo, okay, very good boy, treat. Bibigyan mo siya ngayon ng treat. Parang ganun ang ginagawa mo kay Torre. Hindi ko sinasabing aso mo siya, ha? Pero yung idea of the positive reinforcement, ibig sabihin, gusto mo yung ginagawa niya. Kasi ganun yun di ba? Kaya mo nga pinasit yung aso kasi gusto mo mag-sit yung aso. Pag sinabi mo play dead, gusto mo mag-play dead yung aso. Kaya mo binibigyan ng reward.
Oh. Hindi, totoo I mean, wala kang lakas ng loob eh. Aminin mo na lang, ako yan. Ako yan, akin yan. Akin yan, akong bahala dyan. Ako nagutos dyan, dali niya si Duterte sa dahig. Ako nagutos dyan, hanapin si Kibuloy. Wala kang ganun eh. Hindi kasi si Duterte, di ba? Oh. Sige, gawin nyo trabaho nyo. Patayin nyo yung mga adik dyan. Pag nanlaban, barilin ninyo, patayin ninyo. Oh, pagka na kayo, akin yan. Ako sasagot sa inyo. Basta gawin nyo yung tama gawin yung legal. Ganon si Duterte. Ako nagutos niyan. Kaya nga nung nasa Senado siya, di ba? Tsaka dun sa Kamara, nung humarap siya, wala siyang deny. Lahat tinanggap niya. Akin yan. Ako yan. Akin yan. Oh, wag nyo na yung ibang general. Akin yan. Di ba ginano niya pa nga yung inuusig yung ibang PNP chief? Sinasabi niya, hindi, ako yan. Akin yan. Utos ko yan eh. Oh, yun ang presidenteng may bayag. Oh, dito kasi, sorry I mean, this is not bastos. Okay? Pag sinabi mo kasing bayag, balls, ibig sabihin nun, yung merong lakas na loob, tapang, ika nga. Wala si Marcos nun eh. Simple lang naman sabihin niya, ako nagutos. Gusto ko yan. Tapos ang usapan. Ngayon, people would give their own opinion, whether they like what you order or not. Pero the point here, kinargo mo. Sinabi mo, akin yan. Ako ang nag-ano yan. Wala kang ganun. Mayat maya nagpapalusot ka. Politics is, para kang ewan.